Alam nating lahat na ang regulasyon ay isa sa mga pinakamalaking hamon para sa crypto industry. Ngayon, sa nalalapit po na announcement ni Pangulong Donald Trump ng bagong SEC Chairman at Treasury Secretary, nagiging mainit ang usapan. Malaki po ang maitutulong ng mga posisyong ito upang linawin ang regulasyon at suportahan ang crypto adoption sa US. Kaya ang tanong, sino ang mga posibleng appointees at paano po ito makakaapekto sa crypto industry, lalo na para sa atin bilang mga crypto investors. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, sino nga ba ang posibleng maging SEC Chairman? Ayon po sa balita, ang pro-crypto lawyer na si Teresa Goody Gellen ang nangunguna bilang posibleng kapalit ni Ginoong Gary Gensler bilang SEC Chairman. Si Gellen ay kilalang tagapagtanggol ng blockchain firms at eksperto po sa batas ng SEC. Kung siya po ang mauupo, inaasahan na babaguhin niya ang mga patakaran mula sa termino ni Ginoong Gensler, kung saan madalas tinutuligsa dahil sa mahigpit na regulasyon nito laban sa crypto. Maliban po kay Gillen, ang iba pang pangalan tulad ni Brad Bondi, dating SEC Commissioner Paul Atkins at Robert Stevens ay isinasaalang-alang din. Subalit maraming crypto advocates tulad po ni John Deaton ang hindi pabor kay Stevens dahil sa kanyang mas konserbatibong pananaw sa crypto. Ngayon, kung si Gellen ang mapipili, inaasahan ang mas malinaw at patas na regulasyon para sa crypto, kung saan maaaring magdulot po ng mas malawak na pagtanggap sa mga digital assets tulad ni Bitcoin at syempre ang mga altcoins. Ngayon ay sino naman ang posibleng Treasury Secretary? Pagdating naman po sa US Treasury Secretary, sina Kevin Warsh, isang dating Federal Reserve Governor, at Mark Rowan, isang billionaire CEO ng Apollo Global Management, ang nangungunang mga kandidato. Si Warsh ay may malalim na kaalaman sa monetary policy at may progresibong pananaw sa mga bagong teknolohiya tulad ng blockchain. Sa kabilang banda naman, si Rowan ay kilala sa kanyang kakayahang magmaneho ng malalaking financial organizations kung saan maaaring makatulong sa mas mabisang crypto adoption sa institutional level. Malaking bagay ang posisyong ito dahil ang Treasury Secretary ay responsible po o responsable sa pagbubuo ng mga polisiya sa ekonomiya na direktang nakakaapekto sa crypto market. Kung ang isang crypto-friendly leader ang mauupo, mas malaki po ang posibilidad na makakita tayo ng mga pulisiya na mas sumusuporta sa crypto kaysa nagpapahirap dito. Ayan, ano po ang maaaring maging epekto nito sa industriya ng crypto? Kung ang mga leader na may paborableng pananaw sa crypto ang maitalaga, inaasahan po ang mas malinaw at progresibong regulasyon sa US. Malaki po ang maitutulong nito para maitaguyod ang kumpiyansa ng mga malalaking kumpanya at institutional investors sa crypto market. Kapag naging mas maayos po ang regulasyon, maaaring magkaroon ng bagong rally ang presyo ni Bitcoin at ang mga altcoins. Katunayan, habang ginagawa ang announcement, si Bitcoin po ay nasa bagong all-time high na nasa presyong $94,000. Posibleng mas maraming bansa ang tumingin sa US bilang leader sa crypto adoption, kung saan magdudulot po ng mas malawak na global acceptance. Ngayon ay
Paano naman po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders? Para sa atin bilang mga Pilipino, ang desisyon na ito ay may malaking epekto. Una, kung mapabuti ang regulasyon sa US, maaring magdulot po ito ng mas matatag na global crypto market. Para sa mga Pinoy traders, ito po ay nangangahulugan ng mas kaunting market uncertainty at mas maraming oportunidad para kumita. Pangalawa, maaari po itong magbigay inspirasyon sa gobyerno ng Pilipinas na ripasuhin ang ating sariling crypto policies. Kung makita po nila ang tagumpay ng mga bansang nagpatupad ng malinaw na crypto regulations, posibleng mas maging bukas po ang ating bansa sa pagtanggap ng crypto bilang lehitimong asset class. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko, mahalaga ang magiging desisyon ni Pangulong Donald Trump pagdating po sa pagpili ng SEC Chairman at Treasury Secretary. Kung ang mga crypto-friendly leaders tulad po ni Teresa Goody Gillan at Kevin Warsh ang maitalaga, ito ay magiging game changer, hindi lamang para sa US, kundi para sa buong mundo. Para sa mga crypto traders, ito ay paalala na ang regulasyon ay hindi kaaway, kundi isang mahalagang bahagi ng market maturity. Kaya't habang naghihintay tayo ng resulta, panatilihin natin ang ating edukasyon tungkol sa crypto at maging maingat sa ating mga desisyon sa pag-invest. Kaya mga ka-crypto, malapit na bang magsimula ang isang bagong yugto sa mundo ng crypto? Ano ang inyong masasabi sa mga posibleng maitalagang leader? Kaya mag-comment lang po sa ibaba at pag-usapan natin ang hinaharap ng crypto market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.